I'm Cess, and guess what? Welcome to Storytelling for Tots. We're going to read super fun stories and find out amazing new things together. Are you ready? Meron akong kwento. Ano kaya ito? Meron akong kwento. Makinig at matuto. Meron akong kwento. Ano kaya ito? Makinig at matuto. Ang Mabait na Kalabaw. Kwento ni Rosario Calma, muling iginuhit ni Liza Flores. Ang Mabait na Kalabaw. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na kumakain. Ang mabait na kalabaw ay tahimik na natutulog. Ang mabait na kalabaw ay malinis. Ang mabait na kalabaw ay mahilig sa maganda. Ang mabait na kalabaw ay maraming kaibigan. Kaibigan niya pati aso at pusa. Ang mabait na kalabaw ay masipag. Ang mabait na kalabaw ay matulungin. Ang mabait na kalabaw ay mapagbigay. Ang mabait na kalabaw ay mapagmahal. Kaya minamahal siya ng kapwa kalabaw. Minamahal din siya ng kanyang tagapag-alaga. At laging masaya ang mabait na kalabaw. The end. Pinahahalagahan natin ang kabaitan, pagtulong sa kapwa, at pagiging mapagkumbaba. Tulad ng mabait na kalabaw sa kwento, natutunan natin na ang tunay na lakas ay nasa pagiging mabuti at maunawain sa iba. That was a fun story. Now let's see how well you listened. Ready to answer some quick questions? It's time for Tots Thoughts. Ano ang hayop na bida sa kwento? A. Aso. B. Pusa. C. Kalabaw. D. Ibon. Bakit tinawag na mabait ang kalabaw sa kwento? A. Dahil siya ay malakas. B. Dahil siya ay tumutulong sa iba. C. Dahil siya ay mabilis tumakbo. D. Dahil siya ay malakas kumain. Paano ka magiging mabait tulad ng kalabaw sa kwento? If you like the story, the best thing to do is to support the author and the illustrator. Buy a copy of the book. Link of the book is in the description below. Do check it out. Thanks for joining me here on Learning Bridges. Keep asking, keep wondering, and keep being you. Don't forget to like and subscribe. See you next time!